morning! Welcome again to another vlog. Continuation to sa vlog natin kahapon sa pag-unbox natin ng bago nating mga plants. So ngayon, ayan, na-ready ko na yung aking mga pots with, with potting mix. Yan, before natin to nagawa, nilinis muna natin yung ating mga recycle na mga pots. So, ito mga pots ko, ito yung mga pots na namatayan ng mga plants or yung mga pots na nagtatransfer ko ng ibang plants. So, then make it sure na malalaki talaga yung butas ng ating mga pots para enough yung water na lalabas dun sa ating mga butas ng ating pots. Regarding sa potting mix natin, sa mga nagtatanong po, composed of rice hull, carbonized rice hull, tulad dito, ayan o. Then, coco cubes, coco peat, and pumice, and acacia leaves, and charcoal. Yan po gamit ko sa aking mga laman. May nagawa akong vlog dyan, paano ko ni-mix yung aking potting mix. So, yan pong gamit ko na potting mix sa aking mga aglonema. Lalo na dito sa ating garden, yan pong gamit natin. So, kahapon, ito yung na-unbox natin, yung ating platinum white, and then ating pink moonlight, and then yung haggis or hages, saka yung ating peach banana. Overnight ko yung ating fungicide at saka yung ating rooting hormone. Ayan. Kita na puting-puti yung kanyang root. So, it means na na siya, hindi na siya dehydrated. Gawin natin ngayon, itatanim natin siya. Ayan, kumuha muna ako ng ating fertilizer, hindi fertilizer. So, yung ibang mga gardener, ang ginagawa nila, naglalagay lang sila ng fertilizer once na stable na yung plant. Sa akin, naglalagay ako ng fertilizer, maliit lang, konti, doon sa ilalim lang. Yan yung ginagawa ko. Ito yung ginagawa ko pag dumating yung mga plants natin from abroad or sa ibang lugar dito sa Philippines. Itong ating plants ngayon is galing talaga siya ng Thailand. Ginawa ko ngayon kasi parang super dehydrated yung kanyang mga roots. So ginawa ko overnight yung pagsuk natin sa tubig. Kung wala kayong fungicide, pwede lang naman tubig. Ang ginawa natin, naglagay tayo ng fungicide at saka rooting hormone. So ngayon, yung itatanim natin itong ating aglonema, itamlay pa siya, so hindi pa siya stable. Kailangan natin siya ng holder or plant holder. So ang gamit natin, sa mga nagtatanong po, yung gamit natin is po siya, stick ng balon. So kita niyo yung stick ng balon, mataas naman to, di ba? So pinutol ko lang yung stick ng balon, tapos ito naman yung holder, yung ginagamit pang hold ng balon, diyan ilalagay. So ginagawa ko, ayan pinapasok ko diyan, tapos para mag-hold siya, yan yung ginagawa natin. Ma-hold yung ating katatanim na plants. So ayan. Yung iba, tinitiklop to para hindi talaga siya ganyan. Pero sa akin, okay lang naman na may ganyan lang siya. So, ayan lang yung ating haggis. Next naman ay yung ating, lagay muna natin siya dito, sa baba. So, next natin is yung ating, namin natin konti siya. Hages at saka yung ating pink moonlight. And yung ating peach banana. Tagal ko na talagang gusto magkaroon ng peach banana, kaso lang medyo mahal pa talaga siya last time. So parang hindi ko alam kung magkapareho lang ba yung sweet banana at saka peach banana, kasi parang pareho lang naman sila ng dahon. Hindi ko pa kasi nakita yung sweet banana, pero parang pabul din siya yung sweet banana. And then medyo mahal siya ngayon yung sweet banana. So ayan lang. Ayan. And then ito naman
Meron siyang baby. So, ang gagawin natin, medyo maraming roots. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin ito. Tapos, ito lang yung ginagawa natin. Sa ngayon, tingnan naman siya. At sa ngayon, yung pots natin is hindi gaano malaki. Kasi pinapastable lang muna natin yung ating mga plants. So, once na stable na siya, tapos medyo malaki na yung kanyang dahon, magta-transfer tayo ng mas malaking pots para mas lalo lumaki yung dahon at saka mas dumami yung kanyang babies. Yan yung ginagawa ko dito sa garden. So, ngayon ang gagawin natin ay medyo maliit talaga tong isang pot natin. I-transfer pa ng isang mas malaking pot. Transfer natin siya dito. So, tapos na tayo maglipat. So, ito na yung ating natanim. Pagkatapos ito, mag-water ako sa kanila ng rooting hormone. And then, lagay natin siya sa, kung may vacuum house car o vacuum chamber kayo, pwede niyo siyang ilagay doon. Yung iba naman naglalagay ng cellophane para mas madali siyang makaka-adjust ng kanyang bagong environment. Yan yung ginagawa ng iba. Sa akin, pagkatapos na i-water natin sila ng rooting hormone, lagay ko siya doon sa ating vacuum house. Next week ko na sila ilalabas doon. Ilalabas ko siya dito sa ating garden. Paunti-unti lang, hindi dito sa sobrang init, doon lang sa ilalim para paunti-unti na nag-a-adjust siya dito sa ating lugar. So, ayan lang. So, may natutunan kayo dito sa ating mini vlog. Thank you so much po sa inyong pag-follow. So, sa mga lahat po naka-follow, thank you so much po. At saka, kung hindi pa kayo nakapag-follow, follow naman po ninyo yung ating YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na ina-upload. Thank you so much po sa inyong panonood ng ating mga vlog at saka sa ating mga mini vlog. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Bye! Ayan lang, dito na siya sa ating vacuum house. Yung vacuum house natin ay, ayan, naka-cellophane po siya. Nakalagay sa cellophane. At saka may net sa itaas. Ayan. So, dito lang muna siya. Sana mabuhay natin ito. 99% na mabubuhay talaga itong ating ginawa. Kasi, yun yung mga ginagawa ko sa aking mga aglaniman nandito. So, thank you so much. Bye!